So guys, kwento ko lang, no. May isang nanay na pumunta sa kampo namin na humingi ng tulong na kung po pwede na sana na mabilhan niya ng uniform yung anak niya. Sabi ko sa kanya, bakit sa kampo ka pumunta? Wala na bang ibang paraan para makabili ka ng uniform? Sabi niya, kung saan na raw siya nagpunta para makahanap ng pambili ng uniform. Siguro, kailangan na siguro nung ninanay ng makabili ng uniform. Kaya wala na siya ibang malapitan, kaya sa amin na siya lumapit. So, ako naman din ako nung nagtanong-tanong, binigyan ko na si nanay. Sabi ko, sige, ito. Kasi parang naalala ko kasi yung nanay ko nung araw. Na gano'n nga na kahit anong mangyari ba, kung para sa anak niya, gagawin niya ang lahat. So, di na ako nagtanong-tanong. Binigyan ko si nanay ng pambili ng uniform. Basta tinanong ko lang kung taga saan siya at saka yung pangalan niya. Hindi ko na nga naalala yung pangalan ni nanay. Ang naalala ko na lang is yung Lita. Tapos yung nakatira siya sa likod daw siya ng iglesia nakatira. Yun lang natandaan ko. Tapos sabi ko, sige. Tapos nung umalis si nanay, kinabukasan, naalala ko, pinahanap ko kay Sergeant Adol si nanay kung talagang totoo nga talaga yung ano niya, yung kwento niya. Ako hindi ko masyadong maintindihan yung kwento ni nanay. Basta ako, nagbigay na ako ng tulong kay nanay. So nandito tayo ngayon sa bahay ni nanay para ma-interview at saka makita natin si nanay kung ano yung kwento sa likod ng pagpunta niya sa aming kampo. Tara, nandito si nanay. Nandito yung bahay nila, ito yung lugar nila. Dito sila nakatira. Ayan. Ito si nanay. Ayan. Nay, magandang hapon. Oo. So, nandito. So, paupo kami, nay. Dito tayo, upo tayo, nay. Sige, nay. Upo tayo. Upo ka, nay. Sige, dito ka sa gitna, nay. Diyan ka sa gitna. Interviewin ka namin. Sige po. Oo, sige. Dabit mo yung ano, nanay. Upo ka. Tul. Sige. Yan, sige. So, nay, magandang hapon, no? Opo. So, itatanong ko lang kung anong pangalan nyo, nay? Anong pangalan? Analita po. Analita. Analita Kalika po. Kalika? Opo. Ilan taon na po kayo? 53 po. 53. So, yun, bata pa si nanay, no? Halos. Hindi kami nagkakalayo ng edad ni nanay. Ano lang, ang edad mo, ang ano mo sa akin is, ano lang, 9 na taon lang ang agwat mo sa akin, nay. No? So, si nanay, ilan po yung anak niya, nay? Bali, 7 po yan sila lahat. Wala po kasi dito yung iba nasa Puerto yung isa nasa Negros. Dito sila ang naiwan dito sa akin. Bali yan sila lahat. 4 lang sila dito. Oo. Lahat sila, 4 na lang naiwan dito. Bali 5 yung may manuga, yung may asawa. Bali kaninong lugar po ito, itong pinipirhan nyo? Sa kanila po, sa anak ko. Sa anak mo? Opo. Ay, yung kanina? Opo. So kasi guys, yung si kuya kanina, yung anak niya, nung pagpunta namin dito kanina, nagkita na pala kami nung anak niya dun sa kalsada ba. Kinawayan ko siya kasi naka-stop siya sa gilid ng kalsada ba. Habang nagbabike ako, siyempre pag mga binabati-bati ko talaga yan, kinakamusta ko yan eh. Basta may makita ko dyan na kinakamusta ko yan, ganun ako eh. Kahit hindi ko kilala, kinakamusta ko yan. Hindi, yung pala yung anak ni nanay is supporters natin pala, nanonood sa atin. So, yun. Anay, ikwento mo sa akin, ba't ka napunta dun sa kampo ba? Ano doon? Bakit na napadpad sa amin? Nagtinda po ako ng isda. Opo. Ay hindi rin po nabili. Kailangan ko talaga po yung panggastos ba, pera, pangbili ng bigas, bili ng gamit ng anak ko na nag-aaral sa WPU. Oo, yun nga, naalala ko kasi yung punta mo sa akin, yung uniform. Uniform talaga yung pinakatumatak sa akin, uniform. Agriculture po. Kaalis nga lang din po kanina. College na pala, sir. Opo. College, yun nga, yun yung naalala ko kasi kanina nung pumunta si nanay, yung bibili siya ng uniform ng anak niya. Sabi ng anak ko po, 5 paris daw po. Sabi niya, ang halaga daw po ng isang paris, nasa 1,100. Sabi ko, malaki-laking yun. Saan ako kukuha ng gano'n? Hindi pa naman ako makapagtrabaho ng maayos kasi dahil lang sa mata ko na. Hanggang ngayon, masakit pa rin na Opo. Kayo lang po ang... Ako lang din ang Opo, wala rin akong mister na naghahanap buhay. Wala na po kayo mister? Wala na po. Matagal lang yumao?
Hindi. O, sa makabilang bahay. Ah, sige po. Ganun talaga. Hindi natin maiwasan yun, no? Ayun. So, ilan yung nag-aaral mo na anak? Dalawa po. Dalawa. Yung college at saka grade 9 po yung isa. Grade 9. Oo. So, yun. Yun nga, si nanay pumunta nga doon sa atin. Talagang wala nang ibang malapitan. Opo. Ha? Ay, kanina nga sabi ko, Lunes na naman, bukas wala na naman pangbaon, wala na. Oo. Yan po ang hinaan ko. Kailangan Kabanggit Kailangan ba? talaga pang araw-araw, no? Opo. Ay, mag-aaral. May ano kayo, nagtitinda kayo ng isda? pag marami pong huli, binibenta ko rin yung iba. Yun ang binibili ko ng ano namin, pangbaon ng nag-aaral. Ay, kanina nga, binigyan ko na naman ng pera yung anak ko doon na nag-aral sa WPO. Ano po yun ay uwian sila o ano po yun? Nag-board po siya doon. Nagka-board? 1-2 yung boarding house niya. Eh, sabi ko, mabuti nga, sabi ng auntie ko kasi yung may ari ng boarding house. Sige, libre na kita sa boarding house. Basta ang bayaran mo na lang yung tubig kasi hindi naman ganun. May kuryente din. At least tumutulong yung kamag-anak niyo, no? Okay na yun. Maraming salamat sa pinsan mo, no? At least libre na sa boarding, di ba? Opo. Yung ano na lang, ibang gastusin na lang. No? Limang gastusin na lang. So ang ano na lang ng anak mo, mga pagkain na lang, no? Pagkain. Kasi mahirap kapag uwian, 100 ng di ba? 100 pamasahe, di ba? Medyo malayo rin kasi. Malayo rin yung WPO rito. Opo. 100 ng balikan. Balikan, 100, no? Opo. Mas maganda na yun kung doon 1,000, 1,200. 1-2. Oo, Sabagay, ang ano naman sir, marami na mga scholar doon sir. at least scholar yung anak mo, no? Tsaga-tsaga lang din naman. At least, sa katagalan yan, angat din yung buhay niyo. Siya yung anak mo na nasa college, siya pa lang yung unang-unang makakatapos kung nagkataon? Hindi O po. may mga Yung nakatapos isang nakatapos po, andyan pa rin po. Wala pang trabaho. Ngayon nga, kasalukuyang nagkakasakit Ay, kagagraduate lang po ng college? Na college po. Anong kurso po? Educational po. Education. Nakapag na po, board exam na po? Wala pa po. Kasi yung TOR niya, hindi pa nakukuha sa Quezon. Sa Sa Quezon siya Sa nag-aaral? Quezon. Hindi, dito nag-aral, pero yung TOR niya daw sa Quezon kukunin. Sa Quezon. Nagbayad na nga po siya, pero i-request pa daw. Kaya, Mm. hindi pa nakukuha. Eh, magpapapirma pa sa attorney. Papanotary pa para bago siya mag-re-review sa puerto. Kailan bang, kakatapos na kasi nung let din, no? Opo. Oo. So, paano kayo napunta sa kampo namin? Bakit kayo napunta roon pala sa amin? Doon po ako napadaan. Doon ako nakadaan papunta na magtinda ng isda. Napadaan. Tapos, anong nasa isip nyo? Bakit? Siyempre napadaan kayo doon. Anong nasa isipan nyo? Ba't doon kayo pumunta sa kampo at mahingi ng tulong sa amin? Eh sabi, sabi ko, sabi ko na yan, napapanood ko na nagbibigay ng tulong. Sabi ko, subukan ko kayang lumapit pa. Kaskaling. So, kakatuwa naman si nanay, no? Sumubok siya. Yan talaga, huwag kang hihinto sa paghanap ng kumbaga ng paraan, di ba? Malinis na paraan naman yun, sir. Okay lang naman yun, hindi naman, kung natanggihan kita, okay lang naman, at least nag-try ka. Sabi nga nila, di ba? Yung success nag-umpisa sa trying, di ba? Yes, sir. Di ba? Pag hindi mo siya sinumulan, hindi mo makukuha kung anong magiging resulta ng pagsubok na ginawa mo, di ba? Ganun yun. So, nandito kami para, hindi naman to tulong ba? Ako, pasasalamat lang sa mga nanay na katulad mo na ginagawa ang lahat para sa mga anak nila, no? Ito, may bibigay ako sa iyo. Ito ay pasasalamat, hindi ito tulong, no? Ito ay dahil sa kabutihan ng loob mo, sa yung pag-aalaga mo sa mga anak mo, no? Ilan anak mo? Pito. Pito po. Pito yung anak mo. So ito, para sa ito, bahala ka na kung saan mo gagastusin itong bibigay ko sa iyo. Kung para sa iyo, kung gusto mo muna kumain-kain sa labas, ba? Paano lang to? Malayo pang Mother's Day na pero Malayong Mother's Day pero nakatapos na, di ba? Yes, sir. Pero ito, bibigay ko sa iyo para sa ito. Pero bahala ka na kung gusto mo ibigay sa anak mo. Para sa ito. Kasi naalala ko kasi sa iyo yung nanay ko. Nung college kasi ako, Yes, sir. naalala ko yung nanay ko, pumunta sa boarding house ko. Biro mo, dala-dala niya pa yung kasi nanay ko gumagawa ng basahan. Opo. Yung basahan yung Yes, sir. doormat. Yung doormat. Yung ginaganon-ganon. Tapos, kapag ganyan-ganyan siya, basta nakikita niyo yung typical na doormat, nakita ko siya, pumunta siya sa boarding house ko. Nagdala siya ng anong tawag doon, ng
1,000, binigyan niya ako ng 1,000. Pero hindi naman ako humingi sa kanya ng pera ba. Kumbaga parang na-touch lang ako sa nanay ko na kahit wala siyang pera, Yes, sir. binigay niya sa akin yung pera ba na 1,000 ba. Tapos dala-dala niya pa yung panghulma ng basahan. Yung maraming pako yun eh. Yes, sir. Alam niyo, di ba? May mga pako yun. Kaya nung naisip ko, yung sakripisyo ng nanay ko. Kaya nung nakita kita, ganyan din yung katawan ng nanay ko eh. Yes, sir. Payat din, tapos maliit lang din. Nung nakita ko siya, may daladalang tungkod pa, may daladala ka pa ng tungkod eh. May may kahoy pa siyang daladala eh. Naalala ko yung nanay ko, kaya hindi na ako masyadong nagtanong-tanong. Basta pumasok sa isip ko na, parang nakita ko yung ng nanay ko ba? Yes, sir. Yung presensya ng nanay ko nung nakita ko siya. Maliit, tapos naghahanap para sa anak niya, ng paraan. Ganun. Kaya nung talagang, kung lang, may pera lang ako, yun lang yung pera ko talaga, yung, di ba yung babayad ko sana pambili ng gamot, di ba? Di ba nagpabila ako ng gamot kay Chavez, di ba? Tapos, dahil ikaw na yung nakabili, Kaya, sir. binalik niya sa akin yung pera na pinadala ko sa kanya. Yun yung pera na binigay ko kay nanay, yung dala ni Chavez na 1,000, binigay ko kay Talaga nanay. na, pambili po talaga ng gamot yan, ay. Sir. Pero siyempre, Pambili ko ng gamot ni sir. yun. Diba? Binigay ko sa iyo. Bali yung utang yun, yung utang yun eh. Sa kanya yung pera niya rin yun. Parang inabunuhan niya, tapos yun sana yung pambigay ko ng pambayad sa kanya. So, ito na, ibigay ko sa ito para naman sa iyo. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin dito. At least ito, kahit pa paano ito, makakatulong to. Katulad sabi mo, bukas, di ba? Opo. Na Lunes na naman. So, ito para sa inyo po ito. Yan po. Po, salamat. Mabuti po. Ay, may pasok na naman po bubukas yung mga anak ko. Sabi ko, wala na naman akong pang ano. Yan. Kaalis lang nga po kanina nag-reklamo na magbabayad siya bukas ng 500. Sabi ko, saan naman ako kukuha? At least, At least yan, pwede mo yung ibigay sa kanya. Opo. Maraming salamat po, sir. Sige. Buti po, nandyan po kayo nakakatulong. Kami naman, kung may tutulong lang naman kami, no? Kung wala, at least meron ako na itulong sa'yo, di ba? Sabi ko nga doon sa mga pumupunta roon, kung meron ako may tutulong, salamat. Kung wala, wala talaga. Kasi mahirap din naman tumanggi kapag meron ka rin mo naman na may tutulong. Mahirap din tumanggi, di ba? Kasi ang pera, nandiyan lang din naman yan. Baga, labas-pasok lang din naman yan, di ba? Pero naman, nananamantala. Kilala ko naman yung nananamantala eh. Siya hindi nananamantala eh. Si nanay, pinacheck ko talaga si nanay. Tinignan ko yung kalagayan ni nanay kay Sergeant Adol. Sabi naman ni Sergeant Adol, medyo okay. Siguro lang talagang dala lang talaga ng pangangailangan. Sabi ko, tara puntahan natin, i-interview natin si nanay. Yun. Okay naman yung kalagayan ni nanay, may bahay naman sila. Pero hindi nga talaga sapat yung stable yung kita ni nanay. Ayun nga, magandang at least may bahay kayo na, di ba? Opo. Ang problemahin nyo na lang is yung pang-araw-araw. Mga araw-araw po. No. Gastusin. Sige na ya. Maraming salamat na ya. Oo, at pinaunlakan mo kami, no. Ito kamukha si nanay ko dito lang yata yung nanay ko ganito. Kaya nakita ko siya si nanay, di ba? Na ganito kalit eh. Nahalala ko yung nanay ko eh. Ano lang, pinasaya ko lang si nanay mo. ng konti. Ha? Kasi nangangayayat na si nanay mo. Sa kakaisip ng ng pang-araw-araw ba? Anong trabaho mo? Tricycle. Kaninong tricycle yon? Sa'yo? Bayad na yon? Okay. At least may pagkakakitaan ka. Pero mahirap din kasi mag-tricycle dito. Kasi marami ng motor, no? Oo, ganun nga. Mahirap na ngayon. Yung tricycle ngayon, palugi na yung tricycle ngayon. Di ba? Oo. 400, hindi na nakayang kitain. Lalo kung magano ka, magkano ba yung pagka hindi mo, yung nababoundary, magkano? 120 ang boundary. Okay. 120 ang boundary. At least Tapos gasolina mo pa, no? Kaya hirap na rin, no? Oo. At least kahit pa paano, may pinagkakitaan ka, no? Si nanay mo naman nag-isda. Sino nag-ano?
ano siya, ano ba, sino nang huli ng isda? Ano po yun? Kumpra lang yun, sir. Ha? Nagkakumpra ba, sir? Tapos nangabang dyan sa may ano. Nangipitas lang po ba? May lambat ba, sir? Naglambat? Abangan niya lang yun. Ay, libre lang yun, libre. Ah, libre lang. Ano, paano? Wala po siya sa magpitas sa ano. Ah, magpipita. May hinihila yon sa pampang. Ano yun? Pagdating po ng bangka, ibabaw Ganun. yung lambat, tatanggalin yung ano, yung isda. Paano yung pag ano nang kuha mo ng isda? Paano yun? Tinatanggal po sa lambat bago tinatanggal para matanggal siya. Oo. Yun, pinipitas namin lalagay sa planggana. Tumutulong ka mo pag tanggal sa mga isda sa mga lambat. Opo. Tapos pagka nakuha na lahat yun, bibigyan kanila ng share mo. Opo, papartihan nila ako. Ah, Parte ko okay. yung iba pag marami binibenta ko, yun po ang ano. Araw-araw yun. Opo. Ah, at least kahit pa paano meron, di ba? Eh, may pang-ulam na. Opo, yun na nga po. Mabuti kung minsan kasi wala po. Wala rin. Wala rin kaming na ano. Walang huli. Oo. Yun, wala rin akong maiuwi. Hanap na naman ang paraan para makaano. At least malalaki ng mga anak mo, no? Pasyal-pasyal mo naman si nanay mo. Uy! Sa Puerto. Busy. At least hindi, ano ko lang. Gusto ko lang mapasaya si nanay mo, no? At least kahit pa paano, di ba? Pasaya si nanay mo. Dati kasi yung nasa isang yung babae, yung nag-graduate lang ito. Ako Ah. tawag mismo tumutulong doon. Ah, ikaw ang talaga nagpaaral doon sa... Meron ako talagang I-pray natin na makapasa yung kapatid mo, no? Nung pag, ano, yan nga po yung namin exam. sabihan ko po yun na mag-ayos ka mag-aral para makatapos ka rin. Oo. Makatulong ka. Pero hindi naman sa amin yun, sabi ko sa kanya rin. Oo, at least kahit pa paano, di ba, may nakatapos sa inyo, no? Siya ang kauna-unahan nakatapos sa inyo, yung kapatid mo na babae. Babae yun? Opo. Lalaki. Pangalawa yun siya. Mm. Babae itong babae. Yung edok nakatapos ng edok babae. Opo. Siya yung kauna-unahan na nakatapos ng college. Opo siya. Ano na, magbo-board na lang. Oo. At least may nakatapos sa inyo, di ba? Pagka may na, sunod-sunod na yan. At least kahit pa paano, makaahon-ahon yung... Kahit lang kapatid mo, di ba? Kahit hindi na kayo, di ba? Kahit sa kanya na lang, di ba? Oh, si nanay mo, kasi siyempre kasama na si nanay mo kasi ikaw may asawa ka na, di ba? O si nanay mo na lang, ang intindihin. Sige, Tol, anong pangalan mo ulit? Christopher po. Christopher. Tupper, anong palayaw? Tupper? Balong po. Balong? Tayong balong dito Sige, no, salamat no. Oo. Sige. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Update!